What's up guys? Good morning sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat. At tayo ay mga bago na namang anunsyo dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang, huwag mo kakalimutan mag-like, subscribe dito sa aking YouTube channel. So guys, nagpapasko na naman at kailangan ng mga tao ng pera at yung ibang tao dyan is wala pang bonus at wala pang 13-month pay. So, syempre, sa dami nating gastusin at pangangailangan sa araw-araw, hindi natin may iwasan na manghiram sa mga lending app kagaya ng mga ito. Yan. Unang-una dyan ay ang iPeso. So, ano nga ba si iPeso? Isa siyang lending application platform na nagpapahiram. So, iwas lang kayo dyan dahil based on my experience, so papakita ko yung mga screenshots ko mamaya. Grabe sila mga haras, no? Madelay lang kayo ng ilang araw. Grabe na yung harassment na ibibigay nila sa inyo. Magte-text sila at tatawag sila ng tatawag. Hindi sila mapakali at kating-kati sila na maningil at masingil ka, no? Samantalang pag sila ay nanunuyo, like kunyari sa mga call, napakabait nila, napakadali nila kausap. Pero pagka na-delay ka lang ng ilang araw, yun. So, based on my experience lang to. So, ako kasi, hindi na rin ako makapag-timpe. So, na-delay lang ako ng 2 days yata nun. Kung ano-ano na sinabi. So, matagal na rin ako dito nag-ano nun. So, ngayon ko lang nilabas dahil ang dami na naman kumakalat na, yun nga, na nire-raid. O sana ma-raid din itong opisina nila para malaman natin talaga kung legit ba ito o hindi. Dahil nagdududa lang din ako dahil sa Gmail account nila ay mga iba't ibang mukha ng tao yung ginagamit nila. Hindi totoong mukha ng tao yung ginagamit nila, di ba? Like for example is yung picture nyo, pwede lang kunin yan, i-caption nila, lagay nila sa Gmail nila. Ginagamit nila yon. So hindi sila umaharap. So ganun yung mga gawain ng scammer. Ayan, ganun yung mga gawain ng scammer kasi hindi nila ipapakilala yung identity nila, hindi nila ipapakilala yung sarili nila para hindi sila mahuli. Yan ang mga gawain ng scammer. Tapos, meron pa yung tendency na babaligtarin ka nila, nasasabihin nila, ikaw yung scammer kasi hindi ka nakapagbayad. So, mali yun kasi alam mo ba, unang-una, nag-send ka ng identity sa kanila, nag-send ka ng ID, nag-send ka ng address, diba? At saka yung mga ganyang online platform, pag hindi tugma yung address mo sa ID mo, hindi nila may accept yan, diba? Hindi nila ma-approve yan. So, paano ka maging scammer doon? Magbabayad ka naman, diba? So, ewan ko lang dito sa mga kating-kating to. So, ayan, sabihin nila yung scammer ka. So, sila yung scammer, no? Sila yung scammer. Unang-una, hindi kayo scammer sa mga viewers natin dyan na mga nangihiram din sa lending application. So, huwag kayo matakot sa mga ganyan dahil unang-una, pag alam nyo na nag-send sa inyo ng Gmail at hindi nila picture yan, alam nyo na, matik na yan. Tapos, pag binibideo call nyo sila sa Messenger, hindi sila humaharap. Diba? Meron pa yung may mga ganyan pa yun, may message ka nila sa Messenger. Tapos, pag once na gusto mo sila makausap in persons, hindi sila humaharap, 'di ba? Yun yung mga tipong gawain ng scammer. And then pangalawa, at napapansin ko lang din, tumatawag sila sa call, minsan ewan ko kung AI ba yung nagsasalita doon or minsan makakausap mo rin sila pero kung tiyatawagan mo, minsan patay yung number nila, no? Patay yung number nila, hindi mo matatawagan. So parang meaning to say, sa madaling salita, umiiwas sila. So, ngayon sa mga magpapasko dyan, so sa mga nagbabalak na manghihiram ng lending application, so iwasan nyo yan, iPeso at saka pautang peso. So, iisa lang ang tingin kong may-ari niya kasi paano ko nasabi, unang-una sa lahat is we're the same format. Pagka manghihiram ka sa kanila is parehas sila ng format, ano? Parehas sila, walang pinagkaiba yan, no? So, huwag kayo manghihiram dyan. So, iwasan yan. Kung ayaw nyo magkaroon ng sakit sa ulo, yan. So, sana naman is NBI and then or AKG. One time naman is sana masampulan nyo yung dalawang apps na yan. And then,
Kasi may mga screenshots ako na sa Gmail na sa kanila nanggaling mismo, no? Ibang tao yung mukha. Tapos pagka, yan kasi mahirap sa kanila eh. Pag nagka-bookingan na kasi at nagkahulihan, itatanggi nila na, ay, hindi sa amin yan, hindi sa ganito yan. Pero sa kanila nanggaling, sila nag-message. Sila lang na mismo tumawag mismo ng araw na yun. Tapos pagka nareklamo mo na sila, sasabihin nila, hindi ho sa amin yan, hindi ho sa amin, hindi ho namin kilala yan, hindi ho ganyan tao namin. May mga ganun sila eh, may mga ganun silang palusot. Tapos meron pa yan, kaya yung smart ko na SIM card is hindi ko sinasalpak. Birang-bira ako nasasalpak kasi nung that time na nasa trabaho ako, oras ng work ko nun, I think siguro mga 10 AM yata. Ang daming tumatawag sa akin. Nakatatlong miss call siya kasi nasa-silent yung phone ko sa bag ko. Pagtingin ko nakatatlong miss call, sabi ko, sino kaya to? Nung mga bandang 12 or 11, tumawag sa break time na nasagot ko. May nag-aalok sa akin ng another loan na naman, ganito ganyan. So sabi ko, bakit paano napunta yung number ko sa, siguro dahil sa mga dalawang lending app na yun, no? So ayan, iwas-iwas kayo, lalo na kaya magpapasko, napakalaki na kanilang interest, no? Kung mangungutang ka ng 1,000, siguro matatanggap mo na lang siguro, I think mga nasa 800 na lang siguro, something ganun. Pag nangiram ka naman siguro ng 1,000 or 1,500, ang balik mo is siguro nasa 2 plus. So ganun kalaki yung mga mukhang pera na yan, ganun kalaki sila magano. So wala silang awa sa mga kababayan natin, no, na mahihirap, na kaya lang naman yung iba nating kababayan is nangiram sa ganyan kasi mahirap ka naman talaga ang buhay dahil samahan nga naman talaga ng bilhin. And then I think ang mayari niya siguro is Chinese. So sana is matigil na yung mga ganyan application. And then kung magkakaroon man sana ng ganyan application is may puso, no? Sana may puso yung ganyang application. Kung magkakaroon man ng panibago, sana may puso, sana yung marunong silang mitindi sa tao, marunong sila mag-approach, or mas tulungan pa nila, di ba? Tanungin nila na, sir, bakit hindi po kayo nakabayad? Ano po bang problema? I-approach nila na gano'n, na hindi yung sasabihin nila na pipilitin pa nila kayo na, i-settle mo yung payment mo ng ganito, i-settle mo ng ganito, ng ganyan. Pipilitin ka nila di ba? Siyempre, para sa taong kapos, sabihin natin, lalong-lalo na is, mahirap lang kayo, at kahit isang tuka lang kayo, siyempre, ikaw, mapapressure ka, di ba? Siyempre, ang dami nilang sasabihin, ang dami nilang gagawin pananakot sa'yo, ang dami nilang gagawin pagbabanta sa'yo, di ba? Mapapressure ka. Ngayon, pag na-pressure ka ngayon, siyempre, doon na papasok yung, parang mapapalisa ka di ba? Doon na hindi mo may iwasan at doon mo maiisipang gumawa ng krimen para makabayad sa utang na yan. Dahil sa pampe-pressure nila sa'yo, di ba? Dahil sa pamimilit nila sa'yo, dahil sa ganito, na ganyan, na ganyan. Yun ang mali sa kanila di ba? Alam nila yung tao na magbabayad naman. At hindi naman umaabot ng ilang buwan, hindi naman umaabot ng ilang pinipressure na nila, di ba? Tsaka para saan pa yung penalties nila, guys, no? So, yung penalties nila is wala rin naman palang kwenta yung penalties nila kung ganun lang din Kung may penalties na naman sila, wag na lang nila tawagin yung tao at wag na lang nila pressure doon na lang nila bawian sa penalty. Kung hindi naman makabayad dahil malaki na yung penalty, iban na lang nila, i-block na lang nila, di ba? Para yung tao na yun is hindi na makautang, no, sa ibang lending application kasi ban na siya kasi may record na siya, di ba? Pwede naman nilang gawin, ganun ang gawin nila na itawag nila sa ibang lending company na sige ganito, yung ganito kasi may history sa amin yan na pwede naman yun di ba? Kaya lang itong mga wala kasing puso talaga itong mga ganito, pipilitin ka nila. Kaya ako yung mga kababayan natin minsan naiintindihan ko yung iba, kaya na minsan nakagawa rin ng pagkakamali dahil sa mga ganito, no, na mga ganitong lending application na pipilitin ka nila, pupersahin ka nila, di ba? Na hindi kailangan mo i-settle yung ganito, hindi sa tingin nyo ba, di ba, na sa isang na ganito mas makaka-discard. Like for example, mayroon pa ng 2,500, so ang balik nun is 3,000 mahigit. So dapat kung magkano yung hiniram mo, kung gusto nila mag-interest or penalty is
dapat kung 2.5 ang mismong hiniram mo, dapat 2.5 din na ibabalik mo. Or kung second time mo naman na nanghiram, kung 2.5 ang hiniram mo, dapat kahit mga 2.6 or 2.7, goods na yun eh. Enough na yun eh, para sa isang taong kapos sa buhay eh, no? Hindi yung kagaya ng tawag dito nun yung manghiram ka ng 2.5, 2.7, tapos ang mangyayari is babalik mo straight plus. So mahirap yung ganun, pangit yung ganun eh. So ang mangyayari kasi niyan, dapat pag mga ganun, binibigyan na ng consider yung tao na ay baka hindi makabayad to, kawawa naman yung ganyan, sige babaan na lang natin, hindi eh, diba? Tapos ipipressure ka pa nila, ano ka pa, so iwasan yan. So sa akin naman, hindi naman ako namimilit, depende rin sa inyo kung gusto nyo i-try. Na-download naman sa Play Store yan, registered naman sila ng SEC, pero dapat ang sa akin lang is ingat-ingat lang kayo, pinag-iingat ko lang din kayo kasi mahirap na eh, lalo na kayo magpapasko at magbabagong taon eh, uso na naman yung handaan, Christmas party, exchange gift, so gastos na naman nga talaga, diba? Lalo na yung iba is wala pang bonus, wala pang Christmas bonus dahil iba nga dahil sabihin nila wala ng pondo, diba? So yun, ingat-ingat lang din guys, at yun lang, iwasan nyo lang yung lending application yan, yung IPS na yan. So may mga screenshots ako dito sa email, so ilalagay ko na lang dyan. So lay rate sa screen, ayan. So kung titignan nyo yung screenshots, kung makikita nyo dyan construction worker na lalaki, ayan po yung mga nakalagay. Tapos yung text nila, ayan, so nandyan din. So ini-spam ko na lang, ayan. So ingat-ingat lang kasi napakahirap ngayon, lalo na ngayon sa panahon ngayon, sobrang hirap talaga guys, no? Sana yun lang, at ingat kayo guys palagi, and huwag niyo kalimutan mag-live stream, so subscribe dito sa aking YouTube channel na Boss Kyle TV. So hanggang dito na lang po, so bye.